President Bongbong Marcos nasa Saudi na. And as usual, bawat biyahe po ng ating presidente, sa kahit na anong bansa man siya magpunta, meron pong magandang balita. Ayon po dito sa Presidential Communications Office, the Philippine Business Delegation signed an investment agreement worth more than $4.26 billion with Saudi business leaders on Thursday at the sidelines of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s attendance at the Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council or yung ASEAN GCC Summit in Saudi Arabia. So tuloy-tuloy lang po talaga. Kahit na ano pang sabihin nila, pagbatikos nila sa pagbabiyahe ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, every time na lang na siya ay aalis, may magandang balita po siyang iniuuwi para sa atin. So pabayaan na lang po natin yung mga haters. Dahil sabi nga, haters gonna hate. Okay, doon naman po sa mga nagbubunyi at sinuspindi itong Maharlika Investment Fund. Well, I am very sorry to rain on your parade. Pero sabi po ni President Bongbong, Maharlika Investment Fund tuloy pa rin. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Huwebes, Oktubre 19, na matutuloy pa rin ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Ito ay matapos maglabas ang pamahalaan ng memorandum nitong Miyerkules, October 18, na naglalayong suspindihin ang MIF upang pag-aralan umano ng maigi ng Pangulo ang IRR ng batas. Bago po magtungo ang ating presidente sa Saudi, ito po ang kanyang sinabi. I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly, more specifically, to the Middle Eastern countries. Pahayag naman ni Marcos nitong Huwebes bago magtungo sa Saudi Arabia. I was a bit alarmed by the news reports earlier this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary, dagdag pa niya. Ayon sa Pangulo, maraming mga pagpapabuti pa umano ang nakita nilang kailangang gawin. Paliwanag ni President Bongbong, the organization of the Maharlika Fund proceeds at pace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Gayunpaman, nakatakda pa rin umanong matuloy ang implementasyon ng MIF bago matapos ang 2023. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one and we are still committed to having it operational before the end of the year, ani PBBM. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that was what we have done, saad pa niya. So ayan, malinaw po, pag-aaralan pong mabuti at bubusisiin ang IRR. Pero tuloy na tuloy pa rin po ang Maharlika Investment Fund sa ayaw at sa gusto ng mga kumokontra dito. So yung mga nagbubunyi at tuwang-tuwa at nasuspindi daw at gusto pa nilang i-scrap na lang daw altogether itong MIF, sad to say, short-lived lang po ang inyong pagbubunyi dahil tuloy na tuloy pa rin po ito at dapat before the year ends, ito ay ma-implement na. Hindi kaya ang tatay ni VP Sara ang isa sa maging rason para bumagsak ang popularidad ni VP Sara? Nagtataka po ako kung bakit lately ganito ang mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon, may bago na naman po siyang sinabi. Ayon po dito sa nabasa ko sa Politico, yan ba ang demokrasya? Duterte questions opposition's silence. Walang tumitira sa gobyerno. Former President Rodrigo Duterte is now raising concern about the state of democracy in the country. The former leader is baffled by the deafening silence of the opposition during the Marcos administration. Speaking at a television program on Tuesday, he noticed the absence of public criticism on how certain government leaders are performing their duties nowadays. He went to allege
that some might have been paid to stay quiet and avoid questioning government action. Kasi sabi ni former President, baffled daw siya sa deafening silence ng oposisyon. Nakakabinging katahimikan ng oposisyon. Parang hindi naman totoo ito. Tahimik ba ang oposisyon ngayon? Parang hindi naman. Hindi nga ba't araw-araw na lang kung ano-anong mga patutsada, parinig, pagbatikos ang naririnig natin mula sa oposisyon? Mula sa Makabayan Black, Kerisa Ontiveros, sa mga dilawan, hindi po nawawala ang pag-iingay ng oposisyon. So ano kaya itong sinasabi ni former President na nakakabinging katahimikan ng oposisyon during the Marcos administration? Bakit kaya panay ang banat ngayon ni former President sa administrasyon ni Ferdinand Marcos? Sabi pa niya, some might have been paid to stay quiet and avoid questioning government action. Kasi nga, isa sa in-expose daw ni former President ay itong tungkol sa Congress dun sa kanilang extraordinary expenses na wala ng auditing pa na kesyo takot ba ang COA sa Congress. Sabi pa niya, walang oposisyon ngayon. Tingnan nyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Parang hindi yata ako maniwala dito sa sinasabi ni former President na walang oposisyon ngayon. Ang ingay-ingay nga po ng oposisyon ngayon. Wala daw tumitira sa gobyerno. Ang tanong ko nga bakit nung panahon ni former President Duterte, hindi niya kinall out itong Congress? Bakit pinabayaan niya lang? Kung alam pala niya na bulok pala itong institusyon na to, dahil kung bulok pala itong institusyon na to, bakit hindi siya nagsalita during his term? Pagtatanggol ng iba, hindi daw pwede kasi makialam ang executive sa legislative at saka sa judiciary. So, ibig sabihin, kahit na nakikita na ni President Duterte ang kabulukan, tulad ng sinasabi niya dito sa Congress, nanahimik na lang siya. Bakit dito sa Kongreso? Sa House of Representatives, yung mga Makabayan Black, sa Senado, bakit tinitira nila ang presidente? Bakit kino-call out nila kung para sa kanila, may nakikita silang hindi tama? Tapos ang presidente mananahimik na lang kung may nakita man siyang katiwalian o hindi maganda sa legislative. Bakit ngayon siya nagsasalita ng ganito? Bakit ngayon tumitira siya ng ganito? Bakit nung time niya hindi niya ginawa? Yun lang po ang aking katanungan. Tahimik daw ang lahat, wala daw oposisyon. Hindi po totoo yan. Hindi po nananahimik ang oposisyon. Araw-araw po silang nag-iingay. Sabi pa ni former President Duterte, papaano na yan? Wala nang mag-criticize. Kung ano lang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang, go ahead. No one is minding the store actually. Doon sa kabila, tahimik sila. Nabili lahat. Ano bang klaseng akusasyon to coming from a former president? Nabili lahat. The former leader also noticed the media entities were either showering the government with praises or keeping an eerie silence about its actions. Pati media tahimik. Wala ka maririnig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Okay, granted kung tahimik man ang oposisyon or ang media. Hindi naman kaya dahil sa may nakikita silang magandang ginagawa ng gobyernong ito, kaya sila ay nananahimik. Kung nananahimik man sila, is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya, maingay, may chatter. Ngayon wala, said Duterte. So, hindi ba pwedeng manahimik ang demokrasya? Lagi na lang ba talagang dapat nagbabangayan? Lagi na lang ba dapat maingay ang demokrasya? What if, granting, natahimik nga ngayon, kung may nakikita silang maganda na nangyayari sa gobyerno natin, wala ba silang karapatan mag-praise or purihin ang gobyerno? Puro na lang ba dapat batikos ang media? Alam nyo, pakiramdam ko tuloy, lumalabas lang na bitter si former President Duterte. Lumabas lang po yung kanyang pagiging kritiko and has recently become a vocal critic of the House of Representatives after it removed the confidential funds of his daughter, Vice President Sara Duterte, for next year. The funds were instead transferred to security agencies dealing with the West Philippine Sea concerns. Kung ang concern lang pala ni former President ay itong sa House of Representatives, hindi naman po siguro tama na sabihin niya na ang oposisyon at ang media ay tahimik sa mga aganapan sa gobyerno. Ang kanyang pinupunto lang pala ay itong pananahimik nila dito sa House of Representatives. Hindi nga kaya kasi dapat itong House of Representatives ay talagang ilabas nila
at ipaalam sa tao kung saan ginamit yung mga extraordinary expenses nila. Hindi nga kaya dapat pagbigyan din itong House of Representatives ang kahilingan ni ex-President Rodrigo Duterte na i-disclose naman nila kung saan nila ginastos yung kanilang extraordinary expenses. Dahil sabi nga, the people has the right to know. Dahil yung daw inilabas na report ng COA ay napaka-simplified. Wala naman pong idinetalye kung saan nila ginastos yung pera ng bayan. Sa tingin ninyo, bakit po ba nagkakaganito si former President Rodrigo Duterte? Bitter lang ba siya dahil nga dun sa confidential funds ni VP Sara? O dapat din ba talagang maglabas ng detalyadong auditing ang House of Representatives? At si former President Rodrigo Duterte ba ang hihila sa pangalan ni VP Sara pababa? Ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.